Nagtataka ka ba kung bakit, kung mahal ng Diyos ang lahat ng labis, may ilang tao na hindi naliligtas? Nagpapaisip sa atin ang tanong na ito kung paano gumagana ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay malaki at pare-pareho, ngunit iginagalang din niya ang kanyang mga tuntunin. Sa Kristyanismo, pinaniniwalaan na nais ng Diyos na maligtas ang lahat, anuman ang kanilang kasarian, edad o lahi. Sa 2 Timoteo, Kabanata 4 ng Biblia, sinasabi na nais ng Diyos na maligtas ang lahat at malaman ang katotohanan. Ngunit ano ang masasabi natin tungkol sa mga tila malayo sa kaligtasan? Ngayon, tatalakayin ko ang 7 grupo na maaaring mahirapan sa paghahanap ng kaligtasan. Mahalagang magbayad ng pansin. Ang ilan sa atin ay maaaring makaharap ng mga balakid na kung hindi malalampasan ay pipigil sa atin na makamit ang kaligtasan. Kaya manatiling gising at mag-isip-isip tayo sa ating sarili. Naglalarawan ba ang alinman sa mga ito sa ating espiritual na landas? Ang sagot ay maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan. Hinihikayat ko ang lahat na panoorin ang detalyadong video na ito, magdasal at tumanggap ng mga biyaya para sa inyo, sa inyong mga pamilya at sa inyong mga kaibigan. Bago tayo magsimula sa talakayan, humihingi ako ng inyong tulong, pakiusap, i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at ibahagi ang mensaheng ito. Ang bawat kilos ninyo ay tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo na umaabot sa mas maraming tao at nagpapalakas ng impluensya ng Diyos sa mundo. Mga minamahal na kapatid, kailangan nating harapin ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi lahat sa mundong ito ay maaaring o maliligtas. Ang katotohanan ito ay isang babala, lalo na para sa mga regular na pumupunta sa simbahan. Ang pagdalo sa misa tuwing linggo, pagiging aktibo sa komunidad, pagbibigay ng pera, pag-angkin na ikaw ay Kristiyano, pakikipag-usap ng may respeto o pagiging binyagan ay hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan. Sinasabi sa Biblia sa Mateo 7:21-22 na binalaan ni Jesus na sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabing gumawa sila ng mga himala sa kanyang pangalan, ngunit sasabihin niya sa kanila na hindi niya sila kilala at kailangan nilang umalis dahil gumawa sila ng mga maling bagay. Ang babalang ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang ating relasyon sa Diyos at kung ano ang mangyayari kapag nakaharap natin siya sa araw ng paghuhukom. Itanong natin sa ating sarili, kung babalik si Jesus ngayon, handa at karapat-dapat kaya tayo nakasuot ng kanyang kabutihan at walang sala? Mahalagang pag-isipan ito para sa ating espiritual na paglalakbay. Nagpapasalamat tayo para sa pagkakataong panoorin ang video na ito, lalo na sa isang mahalagang panahon. Tulad ng sinabi sa 2 Korinto 10, lahat tayo ay haharap kay Jesus upang husgahan para sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Ngayon, pag-isipan natin ang 7 uri ng mga tao na inilalarawan sa Biblia na itinuturing na lampas sa kaligtasan. Ang unang grupo na pag-uusapan natin ay ang mga hindi naniniwala. Sino sila? Sila ang mga taong hindi naniniwala sa kwento ni Jesus. Ang kanyang kapanganakan, kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Ayon sa Biblia, ang mga taong ito ay hindi maaaring maligtas. Ang tanging paraan para mapatawad ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Walang pananampalatayang ito, walang makakalaya mula sa kasalanan at sa kontrol ni Satanas. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at pagtanggap kay Hesukristo bilang kanyang anak. Marahil pamilyar ka sa talata ng Juan 3:16
na nagsasabi kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ipinakita niya ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang sino mang maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mukhang simple ang plano ng kapatawaran na ito, ngunit hindi lahat ay nakikita ito sa ganoong paraan, kaya mapanganib ang hindi paniniwala. Bukod dito, hindi maililigtas ng Diyos ang sinumang naghahanap ng kaligtasan sa ibang paraan maliban kay Hesukristo. Sinabi sa Juan 9:40 na may ilang tao na tumatanggi sa buhay na inaalok ni Jesus. Siya ang tanging daan patungo sa Diyos Ama at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Malinaw na sinabi sa mga Gawa 4:9 na walang ibang pangalan sa lupa na makakapagligtas sa mga tao maliban kay Hesukristo. Walang katangiang pantao tulad ng katalinuhan, lakas, pera, kagandahan o kahit pamilya at mga kaibigan ang makakapagligtas sa sinuman mula sa kasalanan. Ang ating kapatawaran ay lubos na nakasalalay sa sakripisyo ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay at dugo sa krus para sa ating mga kasalanan. Lumipat tayo sa isa pang grupo na binanggit sa Biblia, ang mga ipokrito. Tinalakay ito ni Jesus sa Mateo 23:3. Ipinahayag ang kanyang kalungkutan sa mga pinunong relihiyoso at mga Pariseo, tinawag silang mga ipokrito. Sinabi niyang pinipigilan nila ang mga tao na makapasok sa kaharian ng langit habang sila mismo ay hindi tunay na sumusunod sa Diyos. Ang isang ipokrito ay isang tao na nagpapanggap na mayroong mga katangiang wala naman talaga sa kanya. Tuwing linggo, pumupunta sila sa simbahan na magara ang kasuotan at nagpapakita ng debosyon, ngunit sa labas ng simbahan, namumuhay sila tulad ng iba. Para sa kanila, ang pagpunta sa simbahan ay higit na isang tradisyon kaysa sa tunay na pagtatalaga sa Diyos. Maaari silang manalangin at kumanta sa simbahan, ngunit ang kanilang mga aksyon at iniisip ay hindi nagpapakita na tunay silang sumusunod kay Jesus. Kahit na gumugugol sila ng maraming oras sa simbahan, hindi sila nagpapakita ng mga konkretong tanda ng pananampalataya. Nag-aatubili silang lubos na magtalaga sa kaharian ng Diyos at maaaring magdulot ng pagkasira ng loob sa iba na gawin ito. Sa Biblia, sa Lucas, Kabanata 9:14, may kwento tungkol sa isang Pariseo na inakala niyang mas mabuti siya kaysa sa iba. Pinuri ni Jesus ang kababaang loob ng isang kolektor ng buwis na kinikilala ang kanyang mga pagkakamali at humihingi ng awa mula sa Diyos. Nagbabala ang kwentong ito na huwag tayong magtangkang bigyang katwiran ang ating sarili. Paalala sa atin ng Efeso 2:8-9 na tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng kabaitan ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling mga gawa. Ang ikalimang grupo ng mga taong hindi maaring maligtas ay tinatawag na mga apostata. Ipinaliwanag sa 2 Pedro 2:20-22 kung ano ang mangyayari sa kanila kung lumayo sila sa mga utos ng Diyos. Ito ay katulad ng isang aso na bumabalik sa kanyang suka o isang baboy na matapos malinis ay bumabalik sa paggulong sa putik. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang pag-iwan sa tamang landas. Kapag nakilala na ang katotohanan, ang paglayo mula rito ay mas masahol pa kaysa sa hindi ito kailanman nakilala. Mas mabuti pa para sa kanila na hindi na lang sana nila nakilala ang daan ng Diyos kaysa sa malaman ito at pagkatapos ay lumayo. Ito ay katulad ng kasabihan sa mga kawikaan, kung paanong bumabalik ang aso sa kanyang suka, gayon din ang mangmang ay paulit-ulit na nagkakamali. Binabanggit ng Biblia ang mga taong nagsisimulang sumunod sa mga panuntunang relihiyoso. Iniiwan ang kanilang mga maling gawi, ngunit pagkatapos ay bumabalik sa mga ito. Tulad ng isang baboy na matapos malinis ay bumabalik sa putik, ang mga taong ito ay mukhang Kristiyano sa labas. Maaari silang binyagan,
tumanggap ng komunyon at pumunta sa simbahan, ngunit ipinapakita nila ang kanilang tunay na sarili sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga tukso ng mundo dahil hindi sila tunay na naniniwala. Ang susunod na grupo ng mga taong hindi maaaring maligtas ay yung mga lumalapastangan laban sa Diyos. Pinag-uusapan ito ni Jesus sa Mateo 2:31-32. Binalaan na ang lahat ng kasalanan at mga maling gawa na sinasabi ng mga tao ay maaaring mapatawad, ngunit ang masasamang salita laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad, hindi ngayon at hindi kailanman. May mga taong hindi gumagalang sa Diyos at hinahamak ang banal na espiritu na isang napakalaking pagkakamali. Ito ay itinuturing na isang pagkakamaling hindi maaaring mapatawad. Kaya, napakahalaga na maging maingat kapag pinag-uusapan ang banal na espiritu. Huwag magbiro tungkol dito o makisama sa mga taong hinahamak ito dahil ang paggawa nito ay maaaring humantong sa iyo sa pagkakasala ng hindi mapapatawad na kasalanan. Ang huling grupo ng mga tao na hindi na maaaring mailigtas ay yaong mga namatay na. Maraming tao ang humihiling sa mga pastor at mga lider ng relihiyon na ipanalangin ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga libing. Mahalaga na maintindihan na ang mga panalangin ay hindi makakapagbago sa kung ano ang mangyayari sa isang tao pagkatapos nilang mamatay. Ang kaligtasan ay posible lamang habang ang isang tao ay buhay pa. Kapag namatay na, huli na. Ayon sa ilan, walang suporta sa Biblia ang ideya ng purgatorio. Ang kaligtasan ay maaari lamang mangyari habang tayo ay nabubuhay, na nagpapakita kung gaano kahalaga na ialay natin ang ating buhay kay Jesus. Mga kaibigan, umaasa ako na ngayon ay naiintindihan ninyo na may ilang mga tao na hindi maaaring maligtas. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring mailigtas, hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos, kundi dahil iginagalang niya ang kanyang mga patakaran. Ang pinakamalaking gawa ng pagmamahal ay nang isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa atin sa krus, kahit na tayo ay puno ng kasalanan. Pagkatapos ng kahangahangang sakripisyong iyon, kung pipiliin ng isang tao na hindi maniwala, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang mga patakaran para sa kanila. Ngayon matindi kong itinatanong sa inyo, talaga bang hinayaan ninyong si Jesus ay maging inyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi pa, samantalahin ang pagkakataong ito ngayon dahil ito ang tamang panahon. Maraming tao, parehong mga Kristiyano at hindi Kristiyano, ay madalas pag-usapan ng rapture. Ang rapture ay hindi lamang isang palagay, kundi isang bagay na hinulaan. Bagamat hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, may ilang bagay tayong alam. Sinasabi sa 1 Thessalonians 4:15-17 na kapag bumalik ang Panginoon, yaong mga namatay na naniniwala sa Kanya ay mabubuhay muli muna. Pagkatapos, yaong mga nabubuhay pa ay sasamahang umakyat sa kanila sa ere para makasama ang Panginoon magpakailanman. Ito ang sandaling hinihintay natin at pinaniniwalaan ng buong puso. Ang maiahon upang makasalubong ang Panginoon sa mga ulap ay isang hindi kapanipaniwalang karanasan na sabik na hinihintay ng bawat mananampalataya. Ang rapture ay para lamang sa tunay na mga tagasunod ng Panginoon, yaong mga tumanggap ng kapatawaran ni Jesus at lumayo sa kasalanan. Ibig sabihin, tanging mga taong nabuhay na naniniwala sa Diyos ang makakasama sa espesyal na pangyayaring ito. Ang ilan ay nag-uusap tungkol sa higit pa sa isang rapture na nag-aalok ng isa pang pagkakataon para sa mga nawalan ng una. Ngunit walang patunay tungkol dito sa Biblia. Kaya napakahalaga na mabuhay tayo sa paraang tinitiyak na tayo ay kasama sa kaganapang ito. Ang rapture ay mangyayari lamang minsan at kung may mawawala, kailangan nilang harapin ang mga mahihirap na panahon at pag-uusig na darating na hinaharap ang mga hamon ng Antikristo. Sa kabilang banda,
Para sa mga maihahakot sa rapture, ito ay magiging simula ng isang walang hanggang kaharian kasama ang Panginoon. Ang kanilang relasyon kay Jesus ay magtatagal magpakailanman. Hindi na nila kailangang harapin ang mga panganib ng impyerno, kundi lubos na matatamasa ang buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ay tatalunin at hahatulan. Ipapaliwanag ng mabuti ng video na ito kung ano ang rapture. Inire-rekomenda kong panoorin mo ito dahil magpapatibay ito sa iyong pananampalataya at lilinawin ang anumang pagdududa na mayroon ka tungkol sa rapture. Ang terminong rapture ay tumutukoy sa isang mahalagang pangyayari na binanggit sa Biblia kung saan kinukuha ng Diyos ang lahat ng mananampalataya kay Jesus mula sa lupa bilang paghahanda para sa kanyang makatarungang paghuhukom sa panahon na tinatawag na tribulation. Bagaman ang salitang rapture ay hindi direktang nakasaad sa Biblia, maraming mga talata sa iba't ibang bahagi nito ang nagpapahiwatig sa kaganapang ito. Makikita ang ilan sa mga ito sa mga aklat ni Mateo, Marcos at Lucas, pati na rin sa mga sulat at iba pang bahagi ng Bagong Tipan. Ang mga talatang ito ay sumusuporta sa ideya ng rapture. Dahil mahalaga ang kaganapang ito, maraming turo tungkol dito na nagbunga ng maraming opinyon at iba't ibang interpretasyon. Isang karaniwan ngunit maling ideya tungkol sa rapture ay ito raw ay pareho sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ngunit ayon sa Biblia, hindi ito totoo. Ang rapture at ang ikalawang pagdating ni Jesus ay magkaibang pangyayari. Tingnan natin ang ilang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng rapture at ng ikalawang pagdating ni Jesus. Sa panahon ng rapture, bawat mananampalataya ay makakasama si Jesus sa mga ulap gaya ng sinasabi sa 1 Thessalonians 4:1-17. Ngunit sa ikalawang pagdating ni Jesus, ang mga mananampalataya na nakuha na ay babalik sa lupa kasama si Jesus. Babalik si Jesus sa lupa upang hatulan ng mga sumunod sa Antikristo at tumanggap ng marka ng halimaw upang talunin ang Antikristo at si Satanas at upang maghari ng 1,000 taon gaya ng inilarawan sa Apokalipsis 19 at 20. Ito ay naiiba sa rapture. Ang rapture ay kapag kinuha ang mga mananampalataya mula sa lupa upang makipagtagpo kay Jesus sa mga ulap. Ang ikalawang pagdating ay kapag bumalik si Jesus kasama ang mga mananampalataya na nakuha upang hatulan ng mga naiwan at ikulong ang dyablo ng 1,000 taon. Ang rapture ay magaganap ng mabilis, habang ang ikalawang pagdating ay makikita ng lahat. Gaya ng sinabi sa 1 Corinthians 15:52, kapag tumunog ang trumpeta, ang mga patay ay babangon at tayo na nabubuhay ay magbabago. Ang rapture ay mangyayari biglaan, ikinagulat ng mga mananampalataya, samantalang ang ikalawang pagdating ay malinaw sa lahat. Gaya ng sinabi sa Mateo 28:37. Gaya ng kidlat na tumatawid mula silangan hanggang kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Ang rapture ay maaaring mangyari anumang oras, ngunit ang ikalawang pagdating ay mangyayari lamang pagkatapos ng tiyak na mga pangyayari sa huling panahon. Kaya naman ang rapture ay nauna. Bagaman maraming mga ideya tungkol sa rapture, ang Biblia ang pinakamahusay na lugar upang maghanap ng kaalaman. Iniisip ng ilang tao na tanging ang mga mabubuti lamang ang makukuha sa rapture. Ngunit sinasabi ng Biblia na ito ay para sa sinumang naniniwala kay Jesus. Mayroong mga taong gumagawa ng mabuti at sumusunod sa mga patakaran, ngunit kung hindi nila idineklara na si Jesus ay kanilang Panginoon, maaaring hindi sila makasama. Nag-aalok ang Biblia ng pag-asa at ginhawa, lalo na para sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay na naniniwala kay Jesus. Ang Biblia ay nagsasabi na kapag naganap ang rapture, ang mga namatay na naniniwala kay Jesus ang unang babangon. Kaya,
Kung mayroon kang nawalang mahal sa buhay na may pananampalataya kay Jesus, sila ay kabilang sa mga unang babangon at makakasama ang Panginoon sa panahon ng rapture. Ito ay talagang nakapagpapasigla at nagdadala ng kagalakan sa ating mga puso. Ngayon, baka nagtataka ka, maaari ba tayong maghanda para sa rapture? May magagawa ba tayo upang maghanda para sa dakilang pangyayaring ito? Ang sagot ay tiyak na oo. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano maghanda para sa rapture. Isang mahalagang paraan ay ang mabuhay ng isang buhay ng pananampalataya at gawin ng tama. Alalahanin ang tanong ni Jesus sa Lucas 18:8. Ngunit kapag dumating ang anak ng tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Kaya gumawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong pananampalataya na lumago at mamuhay ng mabuting buhay. Huwag hayaang sabihin sa iyo ng sinuman na ang pagkakaroon ng pananampalataya at paggawa ng mabuti ay hindi mahalaga. Huwag lang pag-usapan ang tungkol sa paggawa ng tama, gawin ito talaga sa tulong at karunungan ng Diyos. Isa pang paraan para maging handa para sa rapture ay pag-aaral at pag-unawa sa sinasabi ng Biblia. Mahalaga na lumubog sa salita ng Diyos at maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Ang bawat mananampalataya na seryosong nag-aaral ng Biblia ay nakakakilala nito ng mabuti, hindi nahihiya rito at maaring gamitin ito upang gabayan ang kanilang buhay. Mahalaga na magbasa, mag-aral, umunawa at mamuhay ayon sa sinasabi ng Biblia at iwasan ang mga turo na mukhang maganda ngunit hindi tapat sa tunay na sinasabi nito. Ang isang turo na masyadong komplikado o hindi malinaw ay maaaring hindi totoo. Ang katotohanan sa Biblia ay kadalasan simple at malinaw upang lahat ay makaintindi at maging handa para sa anumang mabuting bagay na nais ng Diyos na gawin nila. Isang mahalagang paraan upang maghanda para sa rapture ay ang manatiling malapit sa ibang mga mananampalataya. Sinasabi sa Kawikaan 27, tulad ng bakal na nagpapatalas sa kapwa bakal, ang tao ay nagpapatalas sa kanyang kapwa. Mahalaga talaga na maging bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Marahil, pamilyar ka sa kasabihan na may lakas sa pagkakaisa. Hinihikayat tayo ng Biblia na huwag tigilan ang pakikipagkita sa ibang mga mananampalataya at huwag mag-isolate. Ang pagiging mag-isa at malayo sa iba ay hindi ang nais ng Diyos. Ito ay isang lansihin ng kaaway. Isa pang paraan para maghanda sa rapture ay ang taus-pusong manalangin para sa gabay at lakas habang tayo ay nabubuhay sa mga huling araw na ito. Ang pananalangin ay nakakatulong upang manatili tayong malapit sa Diyos. Lalo na kapag pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Kahit na pakiramdam natin ay mahina, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang hindi tayo mabuwal. Habang ikaw ay naghahanda para sa rapture, tandaan na ipinapakita sa atin ng Diyos ang mga palatandaan upang gabayan tayo. Hindi tinukoy ng Biblia kung kailan magaganap ang rapture, ngunit pinapaalalahanan tayo na magbantay sa mga palatandaan ng mga huling araw. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa mga palatandaang ito at sinabing maging mapagbantay. Dahil inilarawan ni Jesus ang mga pangyayaring ito, mahalaga na bigyang pansin natin ang sinasabi ng Biblia kung paano mabuhay sa mga panahong ito. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 10:33, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ito, nasa pintuan na. Sa video na ito, susuriin ko ang tatlong mahahalagang turo ni Jesus at kung paano ito naaangkop ngayon sa mga Kristiyano. Sinabi ni Jesus sa Mateo 1:36 na tayo ay pagpapalain kung ginagawa natin ang gusto niya sa kanyang pagbabalik. Pag-usapan ang kanyang pagbabalik, itinakda ni Jesus ang tunay na katapatan bilang aktibong pagtupad sa kanyang mga hinihiling. Nangako siya ng pagpapala sa mga gumagawa ng gusto niya,
Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng gawin ang gusto niya? Ano ang dapat nating gawin sa kanyang pagbabalik? Ang pagiging tapat ngayon ay nangangahulugang pagtupad sa mga gawain na iniatas ni Jesus sa mga mananampalataya. Kasama rito ang pag-alala sa gawain na ibinigay niya hanggang sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Ipinakita ni Jesus ang konseptong ito sa talinghaga ng mga talento. Ang matagpuang ginagawa ang gusto niya ay nangangahulugang aktibong paglahok at pagtatalaga sa misyon na ipinagkatiwala sa atin. Isinasagawa ito ng maayos habang sabik tayong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isa sa ating mga responsibilidad ay ang pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo. Inatasan ni Jesus ang bawat isa niyang tagasunod na ibahagi ang mabuting balita ng Ebanghelyo bilang bahagi ng dakilang utos. Nangangahulugan ito na bawat mananampalataya ay tinatawagang magsalita tungkol sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Kahit na may humigit kumulang 8 bilyong tao sa mundo, dapat tayong magpatuloy sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaharian ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok o hadlang. Bukod dito, inutusan tayo ni Jesus na gumawa ng mga disipulo tulad ng malinaw na sinabi sa Mateo 28:20, "Ituro ninyo sa kanila ang pagsunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, at tandaan ako ay laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon." Ngayon may malaking pangangailangan para sa mas maraming disipulo at nais ni Jesus na ang bawat isa niyang tagasunod ay makatulong sa pagpaparami ng mga disipulo at sa pagpapalawak ng gawain ng kanyang kaharian. Tanging ang mga disipulo lamang ang makakagawa ng iba pang disipulo. Mayroong matinding pangangailangan para sa higit pang mga manggagawa para sa kaharian ng Diyos ngayon. Kapag tayo ay nagsisikap na mapalapit ang mga tao sa Diyos, mahalin siya, paglingkuran siya at ipakita kung sino siya, ginagawa natin ang iniutos sa atin ni Jesus. Sa ganitong paraan, tayo ay nagpapatuloy sa tapat na pagtupad sa kanyang gawain sa kanyang pagbabalik. Isa sa mahahalagang aral na ibinigay sa atin ni Jesus para mabuhay ng maayos sa mga huling araw na ito ay ang manatiling laging espiritual na mapagmatyag at iwasan ang mga distraksyon na lumalayo sa atin sa pagsunod sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Marcos 13:33, "Mag-ingat kayo, magbantay at manalangin sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang oras na iyon." Para sa isang Kristiyano, ang pagiging mapagmatyag ay nangangahulugang pagiging maingat at paglalaan ng panahon sa panalangin. Kaya, mga mahal kong kaibigan, kailangan nating manatiling laging mapagmatyag at hindi maging espiritual na pabaya. Ito ay isang paalala upang palalimin ang ating gawain sa panalangin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa panalangin, nakakahanap tayo ng biyaya, ginhawa at lakas, mga mahahalagang elemento para harapin ang mga hamon ng mga huling araw na ito at maiwasan ang mga bitag at panlilinlang. Dahil sa mahirap na panahon na ating kinakaharap, mahalaga na ikaw at ako ay maglaan ng makabuluhang oras araw-araw para makakonekta sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Itanong mo sa iyong sarili, gaano kalakas ang iyong buhay panalangin? Gaano karaming oras ang iyong inilalaan para sa panalangin araw-araw? Ang pagpapanatili ng isang patuloy na saloobin ng panalangin ay mahalaga para maunawaan ang kalooban ng Diyos para sa iyo at malaman kung anong mga hakbang ang nais niyang iyong gawin sa sandaling ito. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalamangan laban sa mga panlilinlang ni Satanas na palaging nagsisikap na ilihis ang mga mananampalataya. Hindi na pagtatanto ng maraming mananampalataya na ang mundo ay nagbabago araw-araw upang umayon sa mga plano ng Antikristo at si Satanas ay nagsusumikap na linlangin ang maraming mananampalataya hanggat maaari. Ngunit tandaan, siya ay talagang bihasa sa pagsisinungaling.
Ang paggugol ng maraming oras sa araw-araw na panalangin ay tumutulong sa atin na manatiling mapagmatyag at handa para sa pagbabalik ni Jesus. Ang pagiging tamad sa pagiging mapagmatyag sa mga huling araw na ito ay mangangahulugan ng pagwawalang bahala sa mahalagang payo ni Jesus na maging gising at mapagmatyag sapagkat hindi natin tiyak kung kailan siya babalik. Tulad ng sinabi sa Marcos 13:35-36, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga, baka bigla siyang dumating at matagpuan kayong natutulog. Malinaw ang payong ito. Dapat nating iwasan ang pagiging espiritual na tamad. Dito, ang pagtulog ay hindi nangangahulugan ng pisikal na pahinga, kundi ang pagiging espiritual na pabaya at tamad. Kaya sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan at pagbabago, talagang mahalaga na seryosohin natin ang payong ito at manatiling mapagmatyag at manalangin. Hindi natin alam kung kailan eksaktong babalik si Jesus. Ang pagiging espiritual na mapagmatyag at maingat ay mahalaga upang hindi tayo mahuli na hindi handa at upang maging handa tayong harapin ang anumang hamon na darating sa atin. Si Jesus, sa kanyang mga tagubilin kung paano mabuhay sa mga huling panahong ito, ay binibigyang diin ito. Sinasabi niya na napakahalaga na huwag tayong maging walang pakialam o pabaya sa mga nangyayari sa kaharian ng Diyos o sa pagbabalik ni Jesus. Sinabi niya na manatiling mapagmatyag sapagkat hindi natin alam kung kailan siya babalik. Dapat nating iwasan ang pagsunod sa mga uso na panandalian o ang pagwawalang bahala sa mga babala ni Jesus. Ang bawat mananampalataya ay dapat manatiling mapagmatyag, umaasa sa pagbabalik ng Panginoon at nagpoprotekta sa sarili mula sa mga bagay na maaaring makagambala o humina sa ating pananampalataya. Ang pagiging mapagmatyag ay nangangahulugan ng pagtatanggol sa ating mga paniniwala at pananampalataya kay Jesus, nakatuon sa mga bagay na nagpaparangal sa Kanya at tinatanggihan ang mga bagay na lumalayo sa Kanya. Ang ikatlong payo ni Jesus sa Lucas 21:34-35 ay nagbabala sa atin na huwag hayaang magapi tayo ng labis, ng pagpapakasasa at ng mga alalahanin ng buhay. Ang araw na iyon ay maaaring dumating na parang isang bitag. Nagbabala si Jesus laban sa panganib ng isang pabaya at indulhenteng pamumuhay na maaaring kumalat sa mga huling panahon. Nakita natin ang katulad ng mga sitwasyon sa mga kwento ni Noe, Sodoma at Gomora at Babylonia bago ang kanilang pagkawasak. Bago ang mga pangyayaring ito, ang mga tao ay namuhay ng normal, kumakain, umiinom at nagpapakasal nang hindi iniisip ang Diyos o ang kanyang mga babala. Ngayon, nakikita natin na maraming tao ang lumalayo sa Diyos, nahuhulog sa mga kasinungalingan at panlilinlang na kumakalat sa media at iba pang mga kanal. Nagbabala rin si Jesus na ang ilan ay maaaring lumayo hindi dahil sa malinaw na mga kasalanan, kundi dahil sa mga pang-araw-araw na alalahanin. Kaya mahalaga na manatiling mapagmatyag laban sa anumang maaaring humina sa ating pananampalataya kahit sa mahihirap na panahon. Hindi natin dapat hayaang may anumang humina sa ating debosyon sa Diyos, anuman ang sitwasyon. Huwag hayaang ang pagkabalisa ay lumayo sa iyo mula sa iyong pananampalataya. Sa halip, hayaan mong palayain ka ng iyong pananampalataya mula sa mga pag-aalala na bumabagabag sa maraming tao ngayon. Mga mahal kong kaibigan, matapos ninyong marinig ang mga babalang ito mula kay Jesus, paano tayo dapat tumugon? Tulad ng sinabi sa 2 Timoteo 3:1-5, tayo ay nabubuhay sa mapanganib na mga panahon. Sa mga darating na araw, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman, mayabang, hindi gumagalang sa magulang,
walang pasasalamat, walang kabanalan at pagmamahal, hindi marunong magpatawad, magkakalat ng kasinungalingan, walang kontrol sa sarili, brutal, tatanggi sa kabutihan, magtataksil, padalos-dalos, mayabang, at mas pipiliin ang kaligayahan kaysa debosyon sa Diyos. Maaari silang magkunwaring relihiyoso, ngunit tatanggihan ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Dapat tayong lumayo sa mga taong ito. Malinaw ang payo na ito. Dapat nating kilalanin at ihiwalay ang ating sarili mula sa anumang grupo na nagpapakita lamang ng panlabas na pagiging relihiyoso ngunit hindi sumusunod sa mga prinsipyong banal. Ipinapakita ng kanilang mga aksyon na hindi nila sinusunod ang mga turo ng Diyos. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya at ipagtanggol ang ating mga pinaniniwalaan. Manatili tayong matatag at determinado. Alam na kapag bumalik ang Panginoon, gagantimpalaan niya ang mga nanatiling tapat. Tulad ng sabi sa Apokalipsis 22:12, "Narito, ako'y madaling pabalik. Ang aking gantimpala ay kasama ko at ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Naisip mo na ba kung ano talaga ang mahalaga sa buhay? Ano ang magiging pinakamahalaga sa iyo kung ikaw ay nasa harap ng kawalang hanggan? Madalas na nagbabago ang ating pananaw kapag nakaharap sa mga karanasan bago mamatay. Sa mga kritikal na sandaling iyon, ang pinakamahalaga ay si Kristo Jesus. Harapin ang ating mortalidad, malinaw na ang ating koneksyon kay Kristo na posible sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ang pinakamahalaga. Sumama sa akin habang tuklasin natin ang malalim na mensaheng ito at matuklasan ang walang hanggang katotohanan ng sakripisyo ni Kristo na makakapagligtas sa ating mga kaluluwa at magbibigay sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan. Mahalaga talaga ang mensaheng ito, parang ang Diyos mismo ang humihiling sa iyo na magbigay pansin. Huwag itong baliwalain. Buksan ang iyong puso at yakapin ito ng buong ngayon. Ang pag-iisip tungkol sa hinaharap ay maaaring hindi tiyak, ngunit alalahanin natin ang matalinong mga salita mula sa Galatia 6:14 na hinihimok tayo na ipagmalaki ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Sa akin naman, huwag nawang magkaroon ng ibang ipagmamalaki kundi ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan nito'y ipinako sa krus ang mundo para sa akin at ako para sa mundo. Kapag iniisip natin ang kawalang hanggan, ang mga bagay na karaniwan nating pinapahalagahan ay tila hindi na gaanong mahalaga. Isipin mo ang isang taong nalaman na siya ay malapit ng mamatay para itong isang negosyante na nagpaplano ng isang malaking pagpupulong sa susunod na linggo. Kapag na-realize niya na maikli na lang ang kanyang oras, ang pagpupulong na iyon ay hindi na tila mahalaga. Ang pagkakaroon ng pera ay hindi na ang kanyang prioridad at ang kanyang paboritong sports team ay hindi na rin ganun kahalaga. Maging ang bahay na pinaghirapan niya ay hindi na rin ganun ka-espesyal. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga bagay na ating pinagtutuunan ng pansin at pinapahalagahan ay talagang hindi mahalaga sa mahabang panahon. Ang pera, material na bagay, at maging ang ating mga tagumpay ay hindi kasing halaga ng lugar kung saan tayo magugugol ng kawalang hanggan. Ang tanging bagay na tunay na mahalaga ay si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus, dahil ito ang magdedesisyon kung saan tayo magtatagal magpakailanman. Mahalaga para sa ating lahat na tandaan ito. Ang kamatayan ay isang bagay na haharapin nating lahat sa huli, at kapag ito ay dumating, lahat ng bagay na pinag-aalala natin at ginugugol ng maraming oras ay hindi na magkakaroon ng kahalagahan. Alam natin ito sa ating kalooban, ngunit kung minsan nakakalimutan natin ang Diyos at masyado tayong nagtutuon ng pansin sa tagumpay, sa pagiging kilala at sa pagkakamit ng mga bagay sa mundong ito,
Dapat nating alalahanin kung ano ang tatagal magpakailanman at hayaang gisingin tayo ng katotohanan ito mula sa anumang espiritual na pagkakatulog. Ito ay isang paanyaya na muling pag-isipan kung ano talaga ang mahalaga at muling ayusin ang ating mga prioridad. Pag-isipan nating mabuti kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan, ano ang nasa kabilang buhay, ano ang mangyayari kapag tayo ay pumasok sa kaharian ng kamatayan. Mayroon bang lugar tulad ng purgatorio o tayo ba ay magpapahinga hanggang sa pagkabuhay na mag-uli? Sinasabi sa Hebreo 9:27, nakatakdang mamatay ang tao ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Malinaw ang Biblia. Pagkatapos ng kamatayan, walang gitnang lugar. Haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Nawawala ang ideya ng purgatorio kapag naunawaan natin ang katotohanan ito. Ang malaman na tayo ay sasagot sa isang banal na Diyos na susuriin ang bawat bahagi ng ating buhay ay nagbabago sa atin. Kahit ang ating mga salita ay huhusgahan, papalapit na ang paghuhukom at mahalagang maging handa. Sa paghuhukom na ito, ang ating mga ginawa ang magdedesisyon kung saan tayo pupunta. Sinasabi sa 1 Corinto 1:18 tungkol sa kahalagahan ng krus, ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na maliligtas ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito. Iniisip ng ilan na ang mensahe ng krus ni Jesus ay kakatwa, ngunit para sa mga naliligtas, dito nagpapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang krus ay nagpapakita kung sino ang patungo sa kapahamakan at sino ang nasa landas ng kaligtasan. Ang krus ni Jesus ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung wala ang nangyari doon at ang muling pagkabuhay, wala tayong paraan upang maligtas. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Galatia 6, sa akin naman, huwag nawang magkaroon ng ibang ipagmamalaki, kundi ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nais niya na magtuon tayo ng pansin kay Jesus, magtiwala sa krus, at magkaroon ng pananampalataya sa nagligtas sa atin. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpapaalala sa atin ng pagmamahal at sakripisyo na nagdala sa atin ng kaligtasan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, palaging may ingay at mga distraksyon na nagpapadali upang makalimutan natin ang kahulugan ng krus. Natatagpuan natin ang ating mga sarili na humahabol sa personal na kita at pansamantalang kasiyahan, nawawala ang kahalagahan ng krus. Ngunit kung titingnan mula sa isang walang hanggang perspektibo, ang lahat ng ating hinahabol dito sa mundo ay hindi maikukumpara sa pangmatagalang epekto ng krus. Ang krus ay naghihiwalay sa mga taong nakatadhana sa mga problema mula sa mga naliligtas. Pinatatawad nito ang ating mga kasalanan. Sa gitna ng mga taas at baba ng buhay, ipinaalala sa atin ng mga turo ng mga apostol na panatilihin ang ating focus sa kapangyarihan ng krus. Mahalaga na pagbulayan ng mga katotohanan ito habang hinarap natin ang realidad ng paghuhukom at ang nagbabagong kapangyarihan ng krus. Sa isang mundo na puno ng mga distraksyon, palaging may mga bagay na umaagaw sa ating pansin mula sa krus. Mahalaga na panatilihin ang krus sa sentro ng ating buhay. Ito ay tumutulong sa atin na maiwasan ang pagkakulong sa maliliit na bagay na hindi talaga mahalaga at maalala kung ano ang tunay na mahalaga at walang hanggan. Minsan sinasabi sa atin ng lipunan na umasa sa ating kabutihan at ipagmalaki kung gaano tayo kabuti. Ito ay maaaring magpahiwatig sa atin na tayo ay dakila dahil lamang sa ginagawa natin ng mabuti, nag-aalaga sa ating mga pamilya, tumutulong sa ating mga komunidad o mahusay na namamahala ng ating pera. Ngunit ang ganitong uri ng pag-iisip ay maaaring magbaluktot ng katotohanan tungkol sa kung sino talaga tayo. Kaya ang ganitong paraan ng pag-iisip ay karaniwan sa buong mundo. Kahit sa mga hindi sumusunod sa anumang relihiyon, marami ang hindi nakikilala ang kanilang mga pagkakamali
at ang mga kahihinatnan nito. Hindi nila nakikita ang mahalagang aral ng Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. O ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ating Panginoon. Ang ideya na lahat ay nagkakasala ay sentral sa Biblia na nagmumula pa kina Adan at Eva. Marami ang hindi nakikita ang katotohanan ito dahil iniisip nila na sapat na ang kanilang kabutihan kahit wala ang Diyos. Iniisip nila ang kasalanan bilang mga malalaking masamang bagay tulad ng mga krimen. Ngunit sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay hindi nakakasunod sa gusto ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano tayo kaganda sa paningin ng iba. Ito ay isang katotohanan na mahirap tanggapin para sa ilan. Kapag natuklasan ng mga tao na hindi sila kasing buti ng kanilang inaakala, maaari nilang tanggihan ang ideyang ito at patuloy na maniwala na sila ay tama. Kaya kapag narinig nila ang mabuting balita tungkol kay Jesus at kung paano niya tayo inililigtas mula sa ating mga kasalanan, maaring hindi nila ito maintindihan o isipin na ito ay katawa-tawa. Ang paglaban na ito ay nagmumula sa hindi pagtanggap na kailangan nila ng kaligtasan. Ang ideya ng pagiging ligtas ay hindi tila mahalaga o totoo para sa kanila. Sa halip, umaasa sila sa kanilang sariling mabubuting gawa at iniisip na ito ay sapat upang mapasaya ang Diyos. Nadadaya sila sa pag-iisip na ang mensahe ng krus ni Jesus ay walang halaga at umaasa sa kanilang sarili para maging matuwid. Patuloy na itinataguyod ng mundo ang ideyang ito, pinaniniwalaan na hindi mahalaga ang krus. Ngunit mahalaga na makita natin ang kasinungalingang ito at tanggapin na hindi natin kayang maging matuwid sa harap ng Diyos sa ating sarili. Dapat nating aminin na ang ating kabutihan ay hindi sapat para iligtas tayo. Maliwanag na ngayon na ang mga tao ay hindi nagbibigay ng sapat na halaga sa buhay. Tingnan mo lang ang internet para makita kung gaano karaming galit at karahasan ang nasa mundo. Malaki ang pagtaas ng mga pagpatay, digmaan at terorismo higit pa sa nakita natin sa nakaraang 100 taon. Sa nakaraang siglo, mas maraming tao ang namatay sa mga digmaan kaysa sa 500 taon na nauna. Humigit kumulang 203 milyong tao ang namatay sa mga digmaan sa nakalipas na 100 taon. Humigit kumulang 2 milyong bata ang napatay at 4 o 5 milyon pa ang nasugatan sa nakaraang 10 taon dahil sa mga labanan. Kapag nakikita natin ang lahat ng ito, mahirap hindi isipin ang paghuhukom ng Diyos. Maniwala man tayo sa rapture o simpleng nag-iisip tungkol sa mangyayari pagkatapos ng kamatayan, ang malaking tanong ay, handa ba tayong makaharap sa Diyos? May tunay ba tayong relasyon kay Jesus? Dapat nating kalimutan ang mga bagay sa buhay na ito na talagang hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon kay Jesus. Ang ating pera, katayuan sa lipunan, ilang followers na mayroon tayo sa social media, lahat ng ito ay hindi kasing halaga ng mangyayari sa ating mga kaluluwa. Ngayon ang panahon para ibigay ang ating mga puso sa Diyos, humingi ng tawad para sa mga maling bagay na ating nagawa, at manatiling tapat sa katotohanan kahit mahirap. Humingi tayo sa Diyos ng tulong upang mas mag-alala tayo sa mga bagay na espiritual at makalaya mula sa mga negatibong bagay na pumapaligid sa atin. Naway ang ating pagmamahal sa Diyos ang magtulak sa atin, binibigyan tayo ng kumpiyansa sa kung saan tayo magugugol ng kawalang hanggan. Amen. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Pinahahalagahan namin ang inyong oras at ang atensyong inilaan sa mga mahahalagang mensaheng ito. Kung nakita ninyong makabuluhan at mahalaga ang nilalaman na ito, inaanyayahan namin kayong suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito,
at pag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ipalaganap pa ang mga mensaheng ito sa mas malawak na audience. Bukod dito, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito sa iba, hinihiling namin na magalang na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya sa WhatsApp o iba pang social media platforms. Sama-sama tayong makakagawa ng pagkakaiba at mapataas ang kamalayan sa mga mahahalagang paksa na ito. Maraming salamat muli sa inyong suporta at sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Sinasabi sa Hebreo 9:27, nakatakdang mamatay ang tao ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Malinaw ang Biblia, pagkatapos ng kamatayan, walang gitnang lugar. Haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Nawawala ang ideya ng purgatorio kapag naunawaan natin ang katotohanan ito. Ang malaman na tayo ay sasagot sa isang banal na Diyos na susuriin ang bawat bahagi ng ating buhay ay nagbabago sa atin. Kahit ang ating mga salita ay huhusgahan, papalapit na ang paghuhukom at mahalagang maging handa. Sa paghuhukom na ito, ang ating mga ginawa ang magdedesisyon kung saan tayo pupunta. Sinasabi sa 1 Corinto 1:18 tungkol sa kahalagahan ng krus, ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na maliligtas ito ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito. Iniisip ng ilan na ang mensahe ng krus ni Jesus ay kakatwa, ngunit para sa mga naliligtas, dito nagpapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang krus ay nagpapakita kung sino ang patungo sa kapahamakan at sino ang nasa landas ng kaligtasan. Ang krus ni Jesus ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung wala ang nangyari doon at ang muling pagkabuhay, wala tayong paraan upang maligtas. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Galatia 6, sa akin naman, wag nawang magkaroon ng ibang ipagmamalaki, kundi ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nais niya na magtuon tayo ng pansin kay Jesus, magtiwala sa krus, at magkaroon ng pananampalataya sa nagligtas sa atin. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpapaalala sa atin ng pagmamahal at sakripisyo na nagdala sa atin ng kaligtasan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, palaging may ingay at mga distraksyon na nagpapadali upang makalimutan natin ang kahulugan ng krus. Natatagpuan natin ang ating mga sarili na humahabol sa personal na kita at pansamantalang kasiyahan, nawawala ang kahalagahan ng krus. Ngunit kung titingnan mula sa isang walang hanggang perspektibo, ang lahat ng ating hinahabol dito sa mundo ay hindi maikukumpara sa pangmatagalang epekto ng krus. Ang krus ay naghihiwalay sa mga taong nakatadhana sa mga problema mula sa mga naliligtas. Pinatatawad nito ang ating mga kasalanan. Sa gitna ng mga taas at baba ng buhay, ipinaalala sa atin ng mga turo ng mga apostol na panatilihin ang ating focus sa kapangyarihan ng krus. Mahalaga na pagbulayan ng mga katotohanan ito habang hinarap natin ang realidad ng paghuhukom at ang nagbabagong kapangyarihan ng krus. Sa isang mundo na puno ng mga distraksyon